Leo, kumusta ka? Maligayang pagdating sa ating channel at sa iyong pagbabasa. Ikokonekta natin ang iyong enerhiya para sa mga susunod na araw. Kunin ang nararapat sa iyo at tingnan din ang iyong lunar at ascendant sign. Sisimulan ko ang pagbasang ito gamit ang napakagandang orakulong ito, ang orakulo ng liwanag at dilim. Anong mensahe, anong senyales ang iniiwan ng iyong mga gabay sa atin sa pamamagitan ng napakaganda at makapangyarihang orakulong ito? Bueno, dito ay pinag-uusapan ang isang dakilang muling pagsilang. Ang bilang na 23 ay isang mahalagang numero para sa iyo. Ito ay numero ng pagbabago sa numerolohiya. Ang anghel na Violeta ay kasama mo para sa isang bagong bukang liwayway. Ang iyong mga pagbasa ay nagiging napaka-interesante na nitong mga nakaraang panahon. At ito ay hindi iba kundi ang posibleng kumpirmasyon ng sinasabi ko sa iyo dahil ang anghel na Violeta ay nagsasabi sa atin na pagkatapos ng isang mahirap na panahon ay isinisilang ang isang bagong pag-asa. Pagkatapos ng kung ano ang maaring maging isang komplikadong sitwasyon, nagpapahiwatig ito ng isang pangyayaring darating sa iyong buhay na magdadala sa iyo sa katunayan ng nararamdaman na parang bagong realidad, isang bagong simula. Kaya dapat kang maghanda para sa isang malaking transformasyon. Dahil kapag lumitaw ang anghel na ito, sinasabi nitong may kasama itong isang bagay na napakaganda. Nagsasalita ito tungkol sa espiritual na pagpapanibago. Nagsasalita rin ito tungkol sa paghahanda para pasalamatan ang lahat ng ito. Dahil ikaw ay nasa bingit na ng literal na pagsisimula ng kung ano isang bagong buhay. At sa sandaling ito, maaari kang makaramdam ng marupok dahil nakaranas ka ng mga mahihirap na sitwasyon. Ngunit may nangyayari na otomatiko kang nagiging malakas at nagniningning muli at gagawin itong kakaiba ang iyong presensya. Tunay na ang mangyayari para sa iyo ay nararamdamang napaka makapangyarihan. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga baraha tungkol sa malaking pagbabagong ito, Leo. Ang kalahatan lamang ito. Kaya kung nais mo ng personal na konsultasyon, mag-book ka. At maaari kang mag-schedule sa pamamagitan ng website. Narito sa video ang address at meron ka ring nakapin na komento sa iyong sign para makapasok ka ng direkta sa page at makipag-ugnayan. Bueno, tingnan natin kung ano ang darating para sa iyo, ano ang mababago sa iyong buhay, hindi ba? Anong laking pagbabago? Bueno, 5 ng mga wand, ang barahan ng emperador at ang barahan ng 6 ng mga cup. Ang mga pagbabago ay nagmumula sa kung ano ang lahat dahil ang emperador ay ang barahan na nagsasabi sa atin tungkol sa estruktura, kakayahan, kaayusan, pagbabago ng plano at pagbabago ng direksyon na iyong isasaalang-alang gagawin kapag nakita mong kaya mong pangunahan ang kaayusang iyon sa iyong buhay, hindi ba? At ayusin ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan dahil ikaw ang leader ng iyong buhay sa isang paraang lubos na mainam. Nararamdaman ko na sa harap ng isang mahirap na sitwasyon na ipinapakita riyan sa pamamagitan ng 5 ng mga wand, ikaw ay nakakalabas ng maayos o nakakatayo ng matatag. Kaya ang paghihirap na iyon ay nagdadala ng isang dakilang pagpapala gaya ng sinabi ng unang baraha. Maaring nakaramdam ka pa nga ng matinding pagkadismaya sa kung ano ang kinailangan mong harapin, ngunit alamin mo na iyon ang gumagawa ng pagkakaiba sa kung sino ka bilang isang tao, hindi ba? Tungkol sa ibang mga taong sangkot sa usapin. Kung hindi yun ang pakiramdam ng pagkadismaya na iyong naramdaman, maaring nakaramdam ka ng tensyon, kompetisyon, o tunggalian dahil sa isang bagay at maaring iyon ang nagdulot ng tensyon o away sa kapaligirang iyon. At ikaw ay naging kakayahang ayusin ang sitwasyong iyon at makuha ang iyong lugar na may pribilehiyo bilang leader ng lahat ng ito. At dun, bueno, makuha ang lugar na yun ng prioridad, hindi ba? Dahil ang emperador ay isa ring tao na kayang mamuno sa anumang uri ng konteksto na halatang tensyonal gaya nito. Ngunit sa isang paraan na napakabait, napaka-empatiya, hindi ba gaya ng pagpapatakbo ng isang tunay na leader. Kaya lahat ng mga personal na usapin, gaya ng sa paligid, na nararamdaman din personal, alamin mo na makokontrol mo ang mga ito sa paraang ikaw ay siguradong makikinabang ng lubos. At ito ay nakaapekto sa mga usapin, halimbawa, sa trabaho, sa karera,
sa mga relasyon sa pamilya, sa mga personal na relasyon sa antas ng magkapareha, dahil mayroon kang baraharian na nagsasabi sa atin tungkol sa kung ano ang maaring nagbabalik na ilusyon, pag-asa sa harap ng kung ano ang isang ugnayan para sa iyo na napakahalaga rin. Kaya maaring ito ay katapusan ng isang mahirap na sitwasyon sa isang relasyon na walang katatagan, kakayahan o estruktura, o walang pananaw sa hinaharap o hindi mo nakikita ang direksyon nito at ang mga bagay ay nagsisimulang maayos. Tingnan natin kung anong sinasabi ngayon ng mga baraha. Meron ding isang tao na talagang nakatutok sa iyo, nakatutok sa iyong mga ginagawa at sa mga hindi mo ginagawa. Iniisip ka niya ng mabuti, hinahanap-hanap ka niya. Marahil ito ang pambungad bago kayo magkaayos ng taong iyon upang makahanap sa pamamagitan ng mga pagkakaibang ito ng maraming pagkakatulad kung saan maayos ang usapin at kayo ay makapagpatuloy sa ugnayan, hindi ba? Sabi nito ay mas mabuting magkasama pero desisyon mo pa rin ang lahat. Ngayon, maari kang mag-isa at ang buhay ay maaring sorpresahin ka ng isang taong magiging napakakaakit-akit para sa iyo. Darating ito sa pamamagitan ng kung ano ang maaring maging isang hindi inaasahang pagkikita dahil ikaw ay magiging abala sa ilang mga bagay sa iyong buhay. Mula sa lugar na ito ng pribilehiyo na ibinibigay sa iyo sa sandaling ito ng pagkakataong ito para muling bumuo, para ayusin ang sarili, para baguhin ang direksyon, para pasanin ang mga mahahalagang bagay. At ang taong ito ay darating para magdala ng sariwang enerhiya para sa iyo at gagawin kang mas mahalaga at gagawin kang may dalang lakas na nagbabago. Alalahanin ang unang baraha, hindi ba? Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng iyong mga gabay ngayon sa bahaging ito. Bueno, Emperador at Emperatrice. Ano ang gusto mong sabihin ko, Leo? Ito ay malakas. Sino ang nangangailangan ng isang emperatrice o isang emperador? Sino ang nangangailangan ng isang emperador o isang emperatrice? Ang emperador at emperatrice ay nagpakita sa iyong pagbasa para sabihin sa atin ang tungkol sa isang perpektong sinerhiya sa isang relasyon at sa isang ugnayan. Maaaring ito ay sa pagmamahalan, ngunit maaari ring ito ay sa negosyo, sa pagiging boss, hindi ba? Nagtatrabaho ako kasama ang taong ito, ako ang director, ako ang boss, at ang taong ito rin, at nagkakasundo kami ng perpekto. Ang mga bagay na isinasaalang-alang natin at ginagawa ay gumagana, at gumagana ng napakabuti dahil ako ang namamahala sa kaayusan at ang kabilang tao ang gumagawa ng isang bagay, hindi ba? At ang nililikha niya, inaayos at kinikilos ko para patuloy itong magbigay sa akin ng katatagan at pag-unlad para sa hinaharap, para sa aking kumpanya, para sa mga taong nagtatrabaho kasama ko, para sa aking koponan o para sa akin kung ano pa man, hindi ba? O baligtad naman. Dahil ikaw man ang pumupwesto sa lugar ng emperador o emperatrice, ikaw ay sasanib ng perpekto sa pagkamalikhaing, kaayusan, pagkamayabong at higit sa lahat, sa kung ano ang maaring maging mabuting pananaw sa paglago sa hinaharap kasama ang taong ito. At ang taong ito ay maaari ring maging siya na sumasama sa iyo sa sandaling ito mula sa isang lugar na maaari ring madama bilang kung ano ang maaaring maging perpektong kasama para kay Leo, hindi ba? Sino ang gustong maging ganap na nakahanay sa transpormasyong ito, sa ekspektasyong ito sa buhay, na naglalayon sa kung ano ang maaring maging mga mabuting sitwasyon na lumilitaw sa pagitan ng dalawa upang bumuo ng kung anong isang hinaharap na napakamaunlad at isa pa ay napakatatag, napakatatag. Hindi masyadong karaniwan na lumabas ang barahan ng emperador at ng emperatrice. Kailangan kong maging matapat sa iyo. Bueno, may katuturan ito sa unang baraha. Ang anim na mga blade ay isang baraha na nagsasabi sa atin na paalam na sa mga masasamang araw, sa mga mahihirap na panahon. Leo, paalam sa kadilimang ito na hindi makita dahil ako ay pasensya na ang liwanag na iyon na hindi makita. Dahil naramdaman ko na nasa loob ako ng madilim na gabi, hindi ko makita ang labasan. Gayunpaman, ipinapakita sa akin ng buhay ang paraan kung paano ako dumadaloy kasama ang lahat ng mga pagbabagong ito, binabago ang aking realidad sa ekonomiya, profesional at emosyonal. At nakikita ko talaga ang katahimikan sa aking buhay ang pagkakaisa. Ang mga araw ay nagsisimulang maging iba para sa iyo at nagbabago ka ng lubusan. Nagbabago ka sa lahat ng aspeto. Ang iyong routine ay nagbabago ng 100%.
Isang ginhawa para sa iyo ang makalabas sa lahat ng sitwasyong ito. Isang ginhawa sa lahat ng kahulugan dahil hindi lang alalahanin mo na mayroong paghihirap, hindi ba? At ang paghihirap na iyon ay maaaring naging hindi na matitiis para sa marami sa inyo at iyon ay nagtatapos na. Narito ang isang hari ng mga kap. Ang hari ng mga kap ay isang barahan na nagsasabi sa atin tungkol sa kung paano nagbago ang iyong mga emosyon at ang mga pakiramdam sa iba't ibang bagay. Una sa lahat, kailangan kitang batiin dahil ang buong prosesong ito ay nagbago kay Leo mula sa isang lugar na mulat din pagdating sa ugnayan na kanyang inaakit sa kanyang buhay, na gusto niyang panatilihin, at alam niyang mapapanatili. Dahil malinaw na ito ay isang kamanghamanghang komplemento, gaya ng nabanggit ko sa iyo. Ngunit gayon din ang mahusay na personal na trabaho na iyong ginagawa sa diwa rin ng pagkilala sa sarili, pagmamahal sa sarili, at pagpapahalaga sa sarili. Ikaw, Leo, ay naintindihan na minsan at para sa lahat na hindi ka nararapat sa mas mababa rito, hindi ba? Mayroong isang tao riyan na malapit din sa iyo para makasandal ka sa taong iyon. Minsan sila ang mga taong nakatrabaho mo sa buong panahong ito, isang psikologo, isang therapist, isang taong sumuporta sa iyo, o kaya ay isang kaibigan na walang pasubaling naging sandigan ni Leo. At naramdaman mong suportado ka, hindi ba? At bueno, ginagawa mo ring kabahagi ng lahat ng kaligayahang ito at pagbabagong ito ang taong iyon. Ang taong iyon ay walang pasubali, palaging nandyan, alam mo ng tiyak na maaari kang umasa sa kanya. Ngunit nagsasalita rin ito tungkol sa isang Leo na konektado sa mga bagay na nakakaakit sa kanya, sa antas ng pagkamalikhain, o sa mga bagay na itinuturo ng kanyang sariling intuisyon, ang iyong boses sa loob, na parang ito ang dapat kong sundin. At iyon ay napakamainam para sa isang leader. Ikaw man ay kinikilala ang iyong sarili bilang emperatrice o bilang emperador. Hayaan ang iyong sarili na gabayan ito ng instinct na iyon, ng panloob na senyales na nagdadala sa iyo na patuloy na panatilihin ang kaayusan, ang katatagan, ngunit nagdadala rin sa iyo na i-project ang pagkamayabong o ang paglawak at ang kasaganaan sa kung ano ang mga ligtas na pinagkukunan na ibinibigay na sa atin ng emperador. Mga ligtas na pinagkukunan na magbibigay din sa atin ng higit pa. Ibibigay nila sa atin ng higit pa ang anumang pamumuhunan. Kaya naman, ikaw ay nasa isang napakagandang sandali para makipagnegosasyon, para humingi ng kolaborasyon, para kumuha ng mga tao, para mamuno sa isang bagay, gaya ng sinabi ko na sa iyo, o para lumikha ng isang bagay na bago sa direksyon na tinatahak mo na. Sa kung ano pa man, dahil hindi mo naman kailangan maging direktor o boss ng kahit ano. Ito ay mga sitwasyong ibinibigay sa iyo ng mga arketipo ng emperador at ng emperatrice para ikaw ay may tiwalang makapagsimulang magpanagot ng minsan at para sa lahat sa paghawak ng renda sa iyong buhay, sa isang sitwasyon, sa isang ugnayan. Dahil isipin mo na ang lahat ay nagbabago, gaya ng sinabi ng unang baraha sa iyo. At ikaw ay lalabas mula sa isang mahirap, komplikado, at maging hindi produktibong sitwasyon, hindi ba kung saan nakaramdam ka na kakaunti ang iyong mga mapagkukunan. At sa lahat ng iyon, maaari nating idagdag din ang kakulangan ng organisasyon o pagpaplano. Kaya naman ibinigay sa iyo ang dalawang kapangyarihang ito na ang emperador at ang emperatrice para ikaw ay maging mulat na nasa iyo ang kapangyarihang gawin ito. Hindi, tingnan natin kung ano ang sinasabi ngayon sa atin, Leo, ng barahan ng batas ng akit. Bueno, napakaganda nito. Ang iyong buhay ay nasa iyong mga kamay. Na ang isang tao ay maaring magbago para sa kanyang sarili, dominahin ang kanyang sariling tadhana, ay ang konklusyon ng bawat isipan na lubos na mulat sa kapangyarihan ng tamang pag-iisip. Naniniwala ako na dito ay nasabi ng lahat. Ang iyong buhay ay nasa iyong mga kamay kaya kailangang magtiwala, magdekreto at magpasalamat dahil ito ang darating para sa iyo.